Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Endino at sa bidyong ito, tatalakayin natin ang wastong gamit ng gitling, kudlit at panipi. Ang gitling o high pen, ginagamit ang gitling sa pag-uulit ng salitang ugat o mahigit sa isang pantig ng isang salitang ugat. Ginagamit din ito kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig. Letter A, ginagamit ang gitling sa pag-uulit ng salitang ugat o mahigit sa isang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, masayang masaya ako nang makita ko ang bago kong alagang pusa. Isa pang halimbawa, gabi-gabi kaming nanonood ng palabas. Pangalawa, ginagamit ang gitling o high pen kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig na kapag hindi ginigitlingan ay nagkakaroon ng ibang kahulugan. Halimbawa na lamang, magaling siyang manguto ng babae. Kapag hindi nilagyan ng gitling ang salitang manguto, ay magiging manguto. Ito na may ibang kahulugan. Isa pang halimbawa, nasanay na akong mag-isa sa buhay. Sa pangatlong gamit ng gitling, ginagamit ang gitling kapag may katagang kinaltas sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa, pamatay, gitling, insekto. Nangangahulugan, pamatay ng insekto. Isa pang halimbawa, humigit, gitling, kumulang. Kung ito ay babasahin, humigit, kumulang. Isa pang halimbawa, bahay, gitling, aliwan. Nangangahulugan, bahay na aliwan. Sa ikaapat na gamit ng gitling, ginagamit ang gitling kapag may unlapi ang tanging ngalan ng tao, lugar, brand o tatak ng isang bagay o kagamitan, sagisag o simbolo. Ang tanging ngalan ay walang pagbabago sa spelling. Halimbawa, taga Bulacan, Maka Duterte, Mag Japan. Sa ika-anim na gamit ng gitling, ginagamit ang gitling sa pag-uulit ng unang pantig ng tanging ngalang may unlapi. Ang gitling ay nililipat sa pagitan ng inuulit na unang pantig ng tanging ngalan at ng buong tanging ngalan. Halimbawa, magja-Japan, magsosondrox, magja-Jollibee. Ika-anim gamit ng gitling. Kapag ang panlaping ika ay iniunlapi sa numero o pamilang. Halimbawa, nagkita kami noong ika-4 na buwan na ang nakalipas. Isa pang halimbawa, tumawag siya sa akin kaninang ika-10 ng umaga. Pangpitong gamit ng gitling kapag pinagkakabit o pinagsasama ang apelyido ng babae at ang kanyang bana o asawa. Halimbawa, Marian Rivera, gitling, Dantes. Isa pang halimbawa, Ann Curtis, gitling, Smith. Ngayon, dadako tayo sa panipi o quotation mark. Unang gamit ng panipi o quotation mark. Ginagamit ito upang ipakita ang buong sinasabi ng isang nagsasalita o ang tuwirang sipi. Halimbawa, hindi kita iiwan, sabi niya sa iyo. Pangalawang gamit ng panipi o quotation mark. Ginagamit ito upang mabigyan diin ang pamagat ng isang pahayagan, magasin, aklat at iba't ibang mga akda. Halimbawa,
paborito kong panoorin ang Probinsyano. Isa pang halimbawa, maaari kayong sumali sa grupong Tinakilya. Pangatlong gamit ng panipi o quotation mark, ginagamit ito sa pagkulong ng mga salitang banyaga. Halimbawa, ang natapos kong kurso ay Business Administration. Isa pang halimbawa, mahilig akong magbasa ng mga libro tungkol sa computer programming. Para sa dagdag na impormasyon, ang tuldok sa hulihan ng pangungusap ay ilinalagay bago ang panipi o closing quotation mark. Ngayon, dadako tayo sa kudlit. Ang kudlit, ginagamit ito kapag inaalis ang titik para paikliin ang isang salita o mga salita. Halimbawa ng tamang paggamit ng kudlit. Si Yoy ay Pinoy sa puso't diwa. Sa amin ka na matulog, tugon ni Yoy. Naway maging masaya ka sa tatahakin mo, Yoy. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Naway may natutunan sila sa aking pagtatalakay tungkol sa wastong gamit ng gitling, kudlit at panipi.